Gandang umaga po sa bawat isa sa atin mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoon. Nais ko din pong ipahayag ang kabutihan ng Panginoon sa aming buhay, sa aking asawa at sa aking mga anak. Lingid po sa inyong kaalaman, ah, narinig ko kanina yung mga blessing na dumating sa ating kapatid. At nagpapasalamat din ako sa buhay ng ating kapatid. Saksi ako kung paano sila nagagamit ng Panginoon, lalong-lalo na sa pagtulong sa mga kapatiran. At isa din kami sa aking pamilya na nakakabenepisyo at natulungan at lalo pang natutulungan ng ating kapatid sa mga iba't ibang bagay. At lingid po sa kaalaman ng bawat isa, kahapon is 2 months na po na nawala yung main source of income namin as family. Kaya dumanas po kami ng struggle financially for 2 months. 2 months na po kahapon. Actually, nung panahon na kung maalala nyo, lagi akong tinatawag ni Brother Dante na mag-pray ng offering, ng tithes. Yung mga panahon na yon, struggle talaga ako. Kasi inaano ko sa Panginoon, bakit nagkakataon na ako yung laging tinatawag ng ating kapatid, pero ganun yung kalalagayan ko. Parang inaano ko ng Panginoon na sa kabila ng kalalagayan ko, magpasalamat pa rin sa Kanya na hindi ko tingnan yung bagay na yon na way para hindi siya pasalamatan, kundi lalo ko pang hanapin yung paggawa niya sa aking buhay. At yun nga po mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil bagamat nawala yung main source of income namin, na wala yung trabaho ko, pero nung right after nun naman is may dumating na trabaho, pero masasabi ko na kumbaga kung susumahin ko ay nasa 20% lang nung dating income ko na dumarating sa amin. So talagang sa kabila nun ay struggle pa rin kami. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat hindi niya hinayaan na talagang ma-zero kami. At isa din yon sa pinapasalamat ko sa ating kapatid na nung masabi ko sa kanya, kay Sister Roslyn, na nawala yung trabaho ko, na nung araw na yon ay may shinare siya sa akin na yung client niya is naghahanap ng isa pang worker na yung trabaho hindi ko maintindihan kung content nung una or SEO, pero in-refer niya ako doon. Sa madaling sabi, nung makausap ko yung client ay nakapasok po ako. Although yung starting salary is mababa, sabi nga ng ating kapatid is mas mababa pa sa minimum dito sa probinsya. So kung yung dating sahod ko na natatanggap ko ay 20% lang, naging struggle kami lalong-lalo na sa sasakyan, sa gatas ng mga bata, yung pang-araw-araw. Nakita ko yung paggawa ng Panginoon sa aming buhay, lalong-lalo na sa aking asawa. Sobra ko yung pinagpapasalamat sa Panginoon kasi nung mga panahon na medyo nakakaluwag-luwag kami, isang halimbawa, kung bibili ko ng sardinas na lamang, ayaw niya na bumibili lang ako ng isa, gusto niya 2 or 3 kasi gusto niyang nakita na yung sahog talaga, hindi yung gulay yung nangingibabaw. Pero nung panahon na nag-struggle kami financially, siya na mismo yung nagko-control. Parang inaano niya na, isa na lang, natuto siya na magluto, na magtipid. Yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon sapagkat nung panahon na yon, struggle kami financially at inaalala ko po talaga yung sasakyan. Kasi yung monthly niya is 12,500 plus. And di ko alam kung saan ko kukunin yon. At isa sa naging solusyon ko noon, tinanong ko yung ilang kapatiran na may kakayahan kung willing sila na saluhin yon. Wala akong hihingin na anuman, at kung sasaluhin nila at
hindi ko mabayaran. Halimbawa, yung months na hinulog nila ay sa kanila na yung sasakyan. Kumbaga, ipagpapatuloy lang nila yung paghulog. Ngunit, wala namang umako o nag-offer na na kapatiran at yung naging solusyon ko ay i-offer ito sa pinsan ng aking asawa na nasa Cavite sapagkat alam ko na gusto rin niya na saluhin yung sasakyan. Ngunit nung nag-uusap na kami, na parang final na yung decision ko na i-ano na sa kanya, si mama pala ay kinausap yung auntie ko na siyang nag-adapt doon sa kapatid ko na babae. At sa madaling sabi, si auntie yung gustong sumalo doon sa sasakyan. At iniisip ko noon mga kapatid kung paano kami pupunta dito sa church sa panahon na may gawain, ano yung sasakyan namin, kung magpapasundo ba kami. At tunay na napakahirap na pumunta dito na may mga gamit, may mga bata at naging malaking tulong po sa amin yung sasakyan. At yung naging offer po sa akin ni auntie ay siya yung magpapatuloy ng sasakyan pero sa amin pa din. Nung una hindi ko po yun naiintindihan, ngunit yung offer niya ay pagpapatuloy niya yung sasakyan pero nasa amin pa din yung sasakyan. Hindi niya kukunin. Pero kapag dumating yung time na nakabawi ako financially sa trabaho, ay ibabalik ko kung ano yung naihulog niya. At sa bagay na yun mga kapatid ay nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat siya yung gumagawa ng paraan. Alam nyo yung sa panahon na ako'y nag-iisa, sa panahon ng practice, paggabi, umuwi ako na umiiyak. Natanong ko sa Panginoon, ano yung naging pagkukulang ko? Yung sasakyan naging malaking bagay, malaking tulong sa akin at sa pamilya ko. At yung tungkol sa nangyayaring struggle sa amin family, yun yung pag-question ko sa sarili ko, ano yung pagkukulang ko. At dinala ako ng Panginoon sa pagbubulay-bulay sa aming mag-asawa, sa aming relasyon. At ganyan din yung katatayuan ko sa ministry. Yung mga bagay na yon ay inilagay sa puso ko ng Panginoon. At nung makausap ko ang ating pastor, ay pinalakas niya ako dahil nais kong humingi ng tawad sa Panginoon. Inisip ko na umalis sa ministry ko bilang song leader. Isa na din yun dahil sa struggle. At sa ilan pang bagay na inisip ko sa sarili ko na kahinaan ko. Ngunit nung makausap ko ang ating pastor, ay pinaunawa niya sa akin na yung aking kalalagayan at yun, in-advise niya na ako'y mag-ayuno. Kaya nung nakaraan na, salamat sa Panginoon at nakapag-ayuno ko at maraming bagay ang aking napag-isip na pagbulay-bulayan. At salamat sa kalakasan na ibinibigay ng ating Panginoon. At nitong kamakailan lang ay yun, may isang mabuting balita yung dumating sa akin na yung client na pinagtatrabahuhan ko, client ni Sister Roslyn, ay nagbigay naman ng appraisal sa sahod. Although hindi pa siya ganun na gaya ng dating sahod na tinatanggap ko, ngunit nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat masasabi ko na sa ngayon ay naging mas magaan na para sa amin yung sa financial at sa buhay namin mag-asawa. At yun lamang po mga kapatid, sa Diyos po ang papuri at pasasalamat.